Leo, welcome again sa iyong reading. Yan. Maraming salamat, Leo, sa palaging pag-aabang, patuloy na pagsubaybay, pagbalik-balik para manood ng reading ko. Thank you din sa lahat ng mga nag-subscribe. Sa mga bago, please don't forget to subscribe. Private reading, tignan nyo na lang itong aking message board. Ayan, nakasulat lahat dyan. Mag-ingat sa mga fake, nakasulat din dyan. First card mo is Seeing Differently. Uy, uniqueness, roles, variation. Parang ang nafe-feel ko dito, Leo, parang magbabago yung paningin mo about something or someone. Pwedeng situation or pwedeng connection. Magbabago yung kung paano mo nakikita itong bagay, situation or tao na to. Pwede rin kasabay nun ipagbabago ng iyong pananaw, opinion. Pwede rin. Basta parang mag-iiba yung paningin mo dyan pagdating dyan sa bagay na yan Protection, angel number 444. Dragon, bear. Challenging yung mga bara mo Singin ko lang meron kang mga matutuklasan, meron kang may mga marireveal dito about a situation or a person. Basta kung paano mo makita yung bagay na yan, sitwasyon na yan, tao na yan, mag-iiba May expose kung ano yung mga totoo at hindi, ano yung mga illusion, kung ano lang yung malalaman mo na yung reality, matatanggal na yung mga illusion, delusion dito, delulu, no? It could be na nagkaroon ka ng delulu or illusion, kaya ngayon yung something dito na mahihimasmasan ka na, unti-unti nang ma-unmask, mare-reveal, mag-iiba na yung paningin mo tungkol dito sa bagay, situation, or tao na to. Okay? So, mga zodiac signs na lumalabas dito, pwedeng may Pisces, Taurus, Libra, Leo, Sagittarius. Alam mo, may mga bagay na kailangan mong pag-isipan, i-re-examine, magmuni-munihan, Leo, pagdating sa mga connections, relationship, or sa buhay mo, or sa sarili mo. Ito kasi yung card ng pagre-re-examine at saka pagsiset ng protection or boundaries. Kasi parang itong dalawa magka-connect magka-relate, no? So parang ang sinasabi dito, especially sa mga connections mo, kailangan mong magkaroon ng pag-i-evaluate yan sa mga tao sa paligid mo. Okay? At kung kinakailangan mong mag-set ng boundary, kung malaman mo na kung ano yung totoong role nila sa buhay mo, ano ba talaga purpose nito, bagay, situation, tao, kailangan mo bang i-cut off na yan, kailangan mo bang may mga baguhin ka, kailangan mo bang magprotektahan yung sarili mo, mag-set ng mga limitasyon, boundary. Etong mga na to hindi lang ito about sa connection mo sa ibang tao, kundi pati rin sa sarili mo. Kasi meron ditong something, Leo, na totally magbabago yung paningin mo Maaaring magbago yung paningin mo sa sarili mo, sa situation mo, or sa particular na bagay, situation, or connection. Kumbaga, mag-pay attention ka. Talasan mo yung senses mo, hindi lang kasi ang mata, pwede tayong i-deceive niyan Kaya nga yan hindi lahat nung nakikita natin sa physical, sa panglabas na kaanyuan ay totoo. Kasi meron akong nafe-feel dito, Leo, na something na matutuklasan mo, ma-expose. Kumbaga, kusang matatanggal yung maskara niyang bagay na yan, situation or tao na yan. Kaya marireveal kung ano ba talaga yung itong tao na to inside.
So, mag-pay attention ka. Okay? Aside dun sa mga na-observe mo sa labas, mag-pay attention ka rin dun sa intuition mo, sa lahat ng senses mo gamitin mo pagdating dito sa bagay, situation, or tao na to. Okay? Try mong makita yung mga sides na hindi mo pa nako-consider or nakikita. Kaya nga, mag-observe ka deeply. Hindi lang yung mga senses mo, kundi yung intuition mo. Okay? Mag-pay attention ka dun sa mga subtle na mga palatandaan. When it comes to the angel card mo, number 444. Oh, ayan, yung mga mahilig sa number dyan. Wow! Ito kasi yung Leo, na yung hard work mo ay magbubunga ng abundance. Okay? Kumbaga, you've really been putting in the effort, kaya parang deserve mo ito. Okay, so nakikita ko dito na maaaring nakapag-build ka ng strong foundation, maaaring magkaroon ng growth, ng abundance, magagandang results. Okay, ito yung pagkakaroon ng stability, protection. Oo, kasi 4 na poste yan. Ito na yung hard work mo na magbubunga ng amazing rewards. Ito yung mabibigyan ka ng reassurance na andyan yung support ng divine or support ng family, loved ones mo. At ito rin yung card ng celebration ng iyong mga wins. Wow! Very powerful. Number 4 kasi is about hard work. So, kung ano man yung mga hard work na ginawa mo dyan, nakikita ko talaga na magbibuild ka ng strong foundation. So, andyan ang stability, andyan ang success, no? So, yun na yun, Leo, ibig lang sabihin nun yung mga effort na ginawa mo ay hindi masasayang, mapupunta yan sa maganda. Nakikita ko ang dami mong ginawang sacrifice dito, Leo, or meron ka major sacrifice na ginawa with the Hangman. Pero it's all worth it eh. Kasi nakakita talaga ako rito ng stability, abundance, ayan, abundance, prosperity, magandang bunga, no, something coming into fruition. By the way, with the Empress, this is a card ng um, giving birth, this is a card ng mga results, good harvest, this is a card ng creativity, this is a card ng taking care of yourself, nurturing your talents, gifts. Ito na yung card ng malapit ng lumabas, makuha yung hinihintay mo. Okay? So, ito yung card din ng ng pregnancy, conception, yung iba sa inyo, or feminine energy or motherhood, kung meron mang mga ganun dito sa situation mo. So, meron talagang malaking shift pagdating sa perspective mo, Leo, kasi ito yung lumilitaw na you will start to see things differently. Yun din naman yung ibig sabihin ng Hangman, kasi ito ay pagbabago ng perspective. So, etong dalawa na to is nagja-jive. So, ikaw nga pala to, pwedeng ikaw to, Leo energy to, or another Leo. So, nakikita ko kasi dito, Leo, meron kang weak point, vulnerability. Oo. Nakikita ko sa'yo yan, na parang, kumbaga, kung naghahanap ng yung kalaban ng magiging weakness mo, kung saan ka nila papasukin, ito yon. Okay? Siyempre, lahat naman tayo, kahit gaano tayo katatag, di ba? Kahit gaano tayo kagaling. Minsan nahanapan ka pa rin ng butas eh. Di ba? So, be careful. Pero hindi mo kasi, alam mo yun, nobody's perfect. So, lahat tayo ay flawed. Hindi tayo, alam mo yun, meron tayong mga kahinaan. Actually, ayan. This is your kahinaan na pwedeng, pwede nilang maging weapon against you. Pero kasi itong kahinaan mo na ito, pwede rin dyan magsimula yung pinaka-weapon mo, paano ka magiging malakas. So, the key to that is to mastering yourself dito sa iyong strength card, no? Alamin mo, ano yung weakness mo.
And then hanapan mo ng way. Paano mo, paano mo, paano mo palalakasin yung sarili mo gamit yung weakness mo na yun. Ewan kong hirap i-explain eh. Pero yun lang, nakikita ko lang kasi na may weak point ka dito, meron kang vulnerability na pwedeng yun yung maging target nila sa'yo. Okay, to expose your ano. So, pwede rin naman yan yung disadvantage mo kasi nga lumilitaw dyan na ano, magaling ka, matalino ka, pero pagdating sa ganitong bagay, ito yung kahinaan mo. So, ang ibig lang sabihin nun, dapat aware ka lang. Okay, na huwag kang magpadala doon sa iyong mga weakness, 'di ba? Doon ka mahina eh, doon ka marufok dear, o 'di ba doon ka bibigay eh, 'di ba? So, alamin mo. Ang susi diyan, alamin mo ano yung weakness mo. Okay. So, mag-work hard ka para doon. Merong mga danger dito, especially when it comes to money. Leo. O baka yun yung weakness mo. Pagdating sa pera, masyado ka bang generous? Pagdating sa pera, masyado ka bang vain? Masyado ka bang magastos? Alam mo yun? Kasi parang meron ditong weak point mo eh. Weakness mo eh. Masyado ka bang mabait? No? Maraming possibilities na kung ano yung weak point mo. Pero isa dun yung pagdating sa mga matters na related sa pera. Okay? Oo, siguro yun yung sinasabi ng card mo na you need to work on that. So kung ano yung mga weaknesses mo, especially when it comes to money, be careful. Kasi parang merong potential na danger. Pero sabi naman kasi dito, gagabayan at gagabayan ka naman. So ibig sabihin, mag-pray ka lang, do your work, pero mag-pray ka pa rin, ask for guidance. Kasi nga, may mga bagay dito na ma-expose pagdating sa isang bagay, situation, or tao. Okay? Kaya nga biglang mag-iiba yung pananaw mo rito eh. Actually, ginaguide ka ng divine pagdating dyan. So, nakakakita ako rito ng pagiging bored. Ito kasi yung pagiging bored, disconnected, or unhappy pagdating sa isang bagay, Leo. Meron ditong mga bagay na maring hindi mo na-appreciate nung una, pero nakikita ko nga magkakaroon ng pagbabago sa kung paano mo nakikita tong bagay, situation, or tao na to. Or, for example, pwedeng nung una, nisip mo, ay walang potential yan. Pero biglang nagbago yung pananaw mo, nakikita mo na, nung una hindi mo na-appreciate, hindi mo type yan, hindi ka interesado. Tapos biglang magkakaroon ng pagbabago, major na pagbabago kung paano mo nakikita yung bagay, situation, tao na yan, or connection na yan. So yan, kung sa love life yan, sa friendship, sa connection, nung una, hindi ka interesado rito. Pero ngayon, meron kang matutuklasan. Ngayon parang, all of a sudden, lahat ng mga iniisip mo sa kanya, biglang maiiba. Parang mababaliktad eh, no? Parang may something dito na babaliktad yung mundo mo. So, kung noong una, yan, pwedeng opportunity yan sa career, pero pwede rin connection, person, bagay, na noong una, hindi mo type, hindi ka interesado, hindi ka invested, no? May iba kang type, may iba kang iniisip. Well, magbabago yung Leo. Sa tingin ko lang. At nakikita ko na parang yun yung magiging weak spot mo, soft spot mo. Kung person yan ganun, siguro nung una ni-reject mo yan kasi parang nagkaroon ng rejection dito. Hindi mo, alam mo yun, parang tinake for granted mo, hindi mo siya na-appreciate at first itong person na to, pero nakikita ko magkakaroon ng shift. Unti-unting magbabago yung tingin mo rito sa tao na to eh. Once na malaman mo yung katotohanan dito, magbabago na yung pananaw mo kung paano mo siya nakikita compared before. Kung hindi ikaw yan, well, pwedeng baliktaran kung sa love life yun. Pwedeng siya yun or ikaw. Okay?
Nakakakita ako ng mga new connections, new friendships, alam mo yun, nakakakita talaga ako ng mga gathering, socializing, parties, events. May mga ipagse-celebrate ka dito, yun nga yung mga success mo, yun yung mga anihin mo, o yung iba dito ipagse-celebrate ninyo, baby. Pwedeng may ipapanganak, baby shower, may pregnancy. Mm. Hindi lang talaga stable when it comes to sa King of Pentacles reversed mo. So, ayan. It could be a source of income na hindi ganun ka-stable. It could be a career na hindi ganun ka-stable. Or it could be a relationship na hindi ganun ka-stable. Siguro nung una hindi ka naging practical, naging wise, kaya pwedeng magkakaroon ka ng problema sa pera, alam mo yun. Pwedeng nung una, hindi ka pa ganun ka seryoso, invested dito sa person na to or sa bagay na to, pero sabi ko nga magbabago yan lahat. Okay? Expect mo na, Leo, na kung meron kang bagay na project or pinagkakaabalahan, pinag-eeksperimentuhan, hindi mo to makukuha agad-agad na successful agad, Leo. So, sa tingin ko, trial and error ito. Siguro mga trial 1, 2, 3. Basta mag-experiment ka pa dyan hanggang makuha mo yung tamang timpla, yung tamang formula, and eventually magsasucceed din yan. Pero sa ngayon, sa tingin ko, hindi pa. Alam mo yun, kailangan mo pang maging patient. Continue mo lang yung pag-experiment mo, trial and error, kasi hindi mo yan makukuha. Meron something dito na hindi pa magiging successful yung experiment mo yan, hindi pa stable. But eventually, kayo pa, ang mga Leo, naku, lahat ng gusto ninyo, masigasig kayo, mapursige. Makukuha mo rin yung tamang formula and timpla dyan, one day. Pero sa ngayon, hindi pa. Okay, may mga partnerships dito, Leo, na maaaring hindi mag-work, ha? In business man yan, or in romantic partnership, pwedeng pwedeng may mga panira ng moment mo dito ng peace mo, alam mo yun. O whether sa relationship yun or sa sarili mo. Okay, so yun yung mga na-pick up ko sa ngayon. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod.